Macy's POV. Hindi na lang sana kayo nag-abala pang ihatid ako, DJ. Mahinang sambit ko habang nandito na kami sa loob ng kanyang kotse. Kasalukuyan naming tinatahak ang daan palabas ng subdivision kung saan nakatayo ang malapalasyong bahay nila at kapansin-pansin na malalim na nga ang gabi dahil bihira na lang ang mga sasakyan na nakikita ko. Kung sakaling hindi kita ihahatid sa kung saan ka man pupunta, wala ka ring masasakyan. Kahit taxi, bihira lang kung pumasok sa loob ng subdivision. Isa pa, hindi mo mawawala sa akin na mag-alala ng sobra sa'yo, Macy. Hindi na ibang turing ko sa'yo, no? Lalo na at kasintahan ka na kapatid ko. Seryoso niyang sagot sa akin. Salamat. Mahinang bigkas ko. Kahit naman papaano, nakakaramdam din naman ako ng hiya sa kanya. Imagine, talagang naglaan pa siya ng oras at kahit na 10 oras na ng gabi, nagpa siya pa rin siya na ihatid ako. Wala talagang Dal Chavez na masama ang ugali at sigurado na ako doon. Saan ka nga pala pupunta niyan? Seryosong tanong niya sa akin. Muli akong nag-angat ng tingin at tumitig sa kawalan. Sa pinakamalapit na bus stop na may biyaheng probinsya. Mahinang sagot ko. Sa totoo lang hindi ko din talaga alam kung saan ako pupunta. Wala akong ideya at hindi ko din alam kung paano mag-umpisa sa buhay na malayo kay Lucio. Ay nako, ang hirap ng ganyan. Hindi ka dapat magpadala sa bugso ng damdamin mo. Hindi mo pala alam kung saan ka pupunta pero aalis ka? Seryosong tanong niya. Hindi naman ako nakaimik. Kung gusto mo, dun ka muna sa kondo ko. Pwede ka magstay dun hanggat gusto mo. Tsaka, paano palang pag-aaral mo kung sa probinsya ang destinasyon mo? Seryosong tanong niya. Salamat po pero hindi po pwede. Hindi ko na din po maipagpapatuloy ang pag-aaral ko, DJ. Malungkot kong sagot. Yes, hindi na talaga pwede. Lalayo nga ako, diba? Hindi na din talaga ako pwedeng pumasok ng school dahil tiyak akong pupuntahan ako ni Lucio at kukulitin. Ayokong mangyari yon, kaya i-give up ko na ulit ang aking pag-aaral. Bahala na talaga ang bukas sa akin. Hanggang ngayon, lutang pa rin talaga ako at wala pa akong konkretong desisyon para sa sarili ko. Naku, Macy, tigas din ang ulo mo eh. Bahala ka na nga. Pero daan pa rin tayo ng kondo, may kukunin lang ako. Seryosong muli niyang bigkas. Isang pagtango ang naging sagot ko at muli kong ibinaling ang paningin ko sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Nakarating kami ng kondo ni Sir DJ. Niyaya niyang pangako na pumasok sa loob, pero tumanggi na ako. Nagpa siya ako na hihintayin ko na lang siya dito sa loob ng kotse. Wala na din kasi talaga akong balak na magtagal pa. Gusto ko nang makaalis. Wala pang 5 minuto, lumabas din naman ulit si Sir DJ. Halata din sa kilos niya ang pagmamadali habang may bitbit siyang isang maliit na backpack. Mabilis na iniabot niya iyon sa akin sabay ngiti. Regalo ko para sa'yo, tsaka mo nilang buksan. Ihahatid na kita ngayon sa bus terminal. Nakangiti niyang bigkas. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko bago ko naramdaman ang pag-usad ng sasakyan paalis. Sa isang bus station niya ako dinala. Sakto naman na may paalis, kaya mabilis na din akong sumakay. Bahala na kung saang probinsya man ang biyahe, pero ang importante, makalayo na muna ako. Mag-ingat ka! Huling bilin sa akin ni DJ, bago niya iniabot ulit sa akin ang backpack na dinaanan namin sa condo unit niya kanina. Salamat, maraming salamat sa lahat. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Umiiyak kong bigkas. Isang tipid na ngiti ang naging tugon niya sa akin bago ako tuluyang sumakay ng bus. Ang bus na tuluyang maging daan para tuluyan na akong makalayo sa kanila. Medyo maraming pasahero ang nasabing bus at napag-alaman ko din na patungo pala ito sa isang pier sa south. Yun na lang din ang sinabi ko sa driver na bababaan ko since wala naman talaga akong ideya kung saan ako patutungo. May cash pa ako sa wallet ko kaya doon na lang muna ako kumuha ng pambayad sa pamasahe. Habang nasa biyahe, nagpasya na din akong i-check ang bag na bigay sa akin ni DJ. At ganoon na lang ang panilaki ng mga mata ko nang sumalubong sa paningin ko ang maraming cash. Yes, walang ibang laman ang naturang bag kundi pera. Napakaraming pera na maayos na nakasalansan. Hindi ko mapigilan ang maluha. Hindi ko akalain na ganito din pala kung mag-alala sa akin si DJ. Kahit papano, napakaswerte ko pa rin talaga. Hindi man naging pabor ang tadhana sa pag-iibigan naming dalawa ni Lucio. Sinigurado naman ng pamilya niya na hindi ako maghihirap. Sapat na siguro talaga ang pera na to para maging maayos ang buhay ko. Wala din kasi akong balak na pakialaman pa ang bank card na bigay sa akin ni Madam Tiffany. Wala akong balak na gastusin yon dahil feeling ko talaga
Suhol yon para layuan ko ang anak nila. Ayos lang na itong cash na bigay ni DJ ang gagastusin ko dahil noon pa man, kaibigan na ang turing niya sa akin at wala siyang ibang pakay kundi ang tulungan ako at masigurado na magiging ayos pa rin ang buhay ko kahit na wala na ako sa poder nila. Tuliro at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko talaga alam kung saan ako patutungo habang nakasunod lang ako sa karamihan patungo sa isang malaking barko. May ticket ka na ba, miss? Hindi ko pa nga mapigilan ang mapapitlag nang bigla akong tanungin ng isang security guard. Kaagad naman akong umiling. Wala pa po eh. Kinakabahan ko namang bigkas. Patungong Mindanao ang barko na yan, ma'am, at kailangan niyo munang bumili ng ticket bago kayo makasakay. Seryosong sagot sa akin ni Manong Guard. Sige po, bibili ako ng ticket. Pilit ang ngiting sagot ko. Kaagad niya namang itinuro ang isang window kung saan daw ako makakabili ng ticket na kaagad ko din namang pinuntahan. Nakipila na din ako. Maraming tao at medyo malamig ang dampi ng hangin sa balat ko, kaya nagpa siya akong isuot ang aking jacket. Alerto din ako sa paligid, lalo na at kailangan kong ingatan ang daladala kong bag. Nakasalalay pa naman sa loob ng bag na ito ang aking kinabukasan. Mabilis lang naman ang naging pila at pagkabili ko ng ticket, mabilis na din akong sumakay ng barko. May mahigit 1 oras pa daw na kailangang hintayin para mag-umpisang maglayag, kaya naghanap na muna ako ng makakain. Kagabi pa ako walang kain, kaya medyo kumakalam na din ang aking sikmura. Ramdam ko na din ang panginginig ng laman ko dahil sa gutom. Pagkatapos kong makabili ng makakain, pumwesto ako sa pinakasulok na bahagi ng kantin. Medyo marami na din akong nakikitang mga pasahero na, kagaya ko, halatang naghihintay na din sa pag-alis ng barko. Hi, pwede makishare ng table? Kasalukuyan akong nakatungo nang maramdaman ko na may biglang nagsalita sa harapan ko. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at ganoon na lang ang gulat ko nang sumalubong sa paningin ko ang isang makinis at magandang babae. May suot siyang sombrero, gayon pa man, hindi pa rin maikakaila na maganda siya. Hi, opo, pwede naman po. Kaagad ko namang sagot na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pagtango. Thank you, grabe ang daming pasahero no? Nakangiti niyang bigkas. Wala sa sariling napatango ako habang hindi ko maiwasan na pakatitigan siya sa kanyang muka. Para kasing pamilyar ang mukha niya sa akin eh. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Pansin ko nga din po eh. Wala sa sariling sagot ko. Wala sa sariling nag-iwas ako ng tingin sa kanya, lalo na nang mapansin ko na nakatitig din siya sa akin. Talia nga pala. Nakangiti niyang bigkas, sabay lahad ng kamay niya sa harapan ko. Kimi ko namang tinanggap ang pakikipagkamay niya sabay ngiti. Macy po. Nakangiti ko ding sagot. Napansin kong saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin sabay tango. San ka sa Mindanao, Macy? Nakangiti niyang tanong sa akin. Natigilan naman ako. San nga ba ako ng parte ng Mindanao pupunta? Hindi ko alam. Wala akong ideya sa lugar na yon, kaya hindi ko din talaga alam kung ano ang isasagot ko. Ano po? Hindi ko po alam. Nag-aalangan kong sagot sa kanya. Sabay yuko. Napansin kong natigilan siya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Hindi mo ba alam? Bakit? Don't tell me na naglayas ka? Seryosong tanong niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Bigla akong kinabahan. Hindi po. Hindi ako naglayas. Kinakabahan kong bigkas. Pakiramdam ko bigla akong pinagpawisan. Bakit bang daldal niya? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Sanay na ako sa mga ganitong galawan eh. Heist, mabuti na lang talaga at ako ang nakilala mo. Kung hindi baka mapahama ka eh. Seryoso niyang sagot. Hindi naman ako nakaimik. Don't worry. Halos pareho lang naman tayo ng sitwasyon. Actually, ang alam nila mami at daddy, nasa US ako at nag-aaral. Hindi nila alam na nandito lang ako sa Pinas at tahimik na namumuhay habang hinahabol ko ang lalaking gusto ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Isa po kayong Dal Chavez? Hindi ko na napigilan pang tanong sa kanya. Bigla kasing sumagi sa isipan ko ang itsura ng kapatid nila Lucio na Talia din ang pangalan, na nasa Amerika daw at doon nag-aaral. Sa halos 2 taon kong pagtira sa bahay ng mga Dal Chavez, never pang umuwi ang Talia na yon, kaya hindi ko pa rin siya nakikita. Kilala mo ang pamilyang Dal Chavez? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala sa sariling kaagad akong napatango. Oo eh. Doon ako tumira sa loob ng halos 2 taon.
Kinakabahan kong sagot. Hindi ko alam kung tama ba na umamin ako sa kanya na sa kanila ako galing. Pero ano bang ginagawa ni Talia dito sa Pinas? Bakit ang alam ng lahat sa USA siya at nag-aaral? Ganun ba? Wow, small world ha? Seryosong sagot niya sa akin habang pinakakatitigan niya ako. Po? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sabi ko, small world. Grabe, sa dami ng pwede kong makasalamuha ngayong araw, ang taong galing pa talaga sa bahay namin. Seryosong bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung ano ang trip ng babaeng kaharap ko ngayon. Pero alam ko, sigurado ako na siya talaga si Talia Del Chavez. Nakita ko siya sa kanilang family picture. Babalik ka ba kina mami at daddy? I mean, ano ka sa bahay namin? Nagtatrabaho ka ba or what? Seryosong tanong niya. Aamin din naman pala ng ganun kabilis eh. Hindi na po ako babalik sa bahay niyo. Umalis na po kasi ako eh. Direktang sagot ko. Mukhang wala siyang alam sa naging relasyon ko sa kapatid niya. Kaya wala nang dahilan pa para ikwento ko yon. Good. Ayoko pa kasing malaman nila mami at daddy na nandito na ako sa Pinas eh. Tiyak na malalagot ako sa mga yon. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ano ulit ang katungkulan mo sa bahay namin? Scholar ka at sa amin ka mismo nakatira? Nagtatakang muling tanong niya sa akin. Tinulungan nila ako. Malayong kamag-anak ko si Manang Petra at isinama niya ako sa bahay niyo para matakasan ko ang pagmamalupit sa akin ng mga taong nagpalaki sa akin. Nahihiya akong sagot sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot nang maalala ko si Manang Petra. Hindi nga pala ako nakapagpaalam sa kanya at basta na lang akong umalis. Tiyak akong mag-aalala na sa akin si Manang. And, bakit mo nga pala naisipang umalis ng bahay? Seryosong tanong niya sa akin. Muli akong natameme. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong ikwento sa kanya. Mukhang wala talaga siyang kamalay-malay kung ano ang mga nangyari dito sa Pinas at sa pamilya niya. Hindi niya din yata alam na ako ang girlfriend ng kapatid niya, kaya lang nakabuntis ng ibang babae, kaya kailangan pakasalan. Don't get me wrong, sobrang nagtataka lang talaga ako. Simula na bumalik ako dito sa Pinas 3 months ago, iniiwasan ko din talaga muna na makipag-communicate sa bahay namin. You know, natatakot din ako na baka mahuli nila ako, na hindi ko na naipursue ang pag-aaral ko. Seryoso niyang bigkas. Bakit nga po pala? Ano pong ginagawa niyo sa Mindanao? Nagtataka ko din tanong. Nabanggit niya kanina sa akin ang dahil sa lalaki, pero hindi malinaw yun sa akin. Dahil nga sa lalaking iniibig ko. Tinamaan ni Cupido kaya nakagawa ko ng mga desisyon sa buhay ko na parang pagsisisihan ko yata sa hinaharap. Sagot niya. Napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa pagkakataon na to, kitang-kita ko sa mukha niya ang lungkot. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nga pala ulit umalis? Tsaka bakit parang namamaga ang mga mata mo na para bang galing ka sa pag-iyak? Seryosong tanong niya. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Alam kong may something, kaya hindi mawawala sa akin ang tanungin ka. Don't worry, kung wala kang ibang mapuntahan, pwede kang sumama sa akin. Nakangiti niyang muling bigkas. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko. Isang Del Chavez si Talia, at kaya ko bang sumama sa kanya? Paano na lang kung malaman ito ni Lucio? Wala pa naman akong balak na magpahanap. Heist, tama si Talia. Bakit nga ba sa dinami-dami na pwede kong makausap ngayon, bakit siya pa? Anong isasagot ko sa kanya? Na hindi ako pwedeng sumama sa kanya dahil, kagaya niya, nagtatago din ako? Ang gulo, ano bang gagawin ko? Akmang magsasalita na sana ako, nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa loob ng aking bag. May tumatawag sa akin, kaya naman dali-dali kong binuksan ang bag ko at kinuha ang aking cellphone. At ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang pangalan ni Lucio sa screen. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Biglang salakay ng kaba sa puso ko at hindi ko malaman kung sasagutin ko ba ang tawag niya or hindi. Kung ganoon, gising na si Lucio. Siguro sa mga sandaling ito, alam niya na ang pag-alis ko. Nabasa niya na siguro ang iniwan kong maiksing liham. Bakit ayaw mong sagutin? Sino ang tumatawag? Narinig ko pang tanong ni Talia. Direkta siyang nakatitig sa akin ngayon habang punong-puno ng pagtataka ang mga mata niya. Ilang beses na paghinga ng malalim ang pinakawalan ko bago ko pinindot ang answer button ng tawag. Mabilis kong itinapat sa aking tenga at ang nag-aalilang boses ni Lucio ang kaagad na sumalubong sa akin. Nasaan ka?
Macy, anong ginagawa mo? Seryosong bigkas nito. Ramdam ko sa boses ni Lucio ang hinanakit, kaya hindi ko na napigilan pa ang muling maluha. Ito ang tama. I'm sorry, Lucio, pero alam kong ito ang tama. Mahinang sagot ko. Pigil ko ang sarili ko na mapagulhol ng iyak. Biglang sigid ng sakit na nararamdaman sa puso ko at bigla kong nakalimutan na kaharap ko lang pala ang nakababata niyang kapatid na tahimik na nakikinig sa bawat katagang binitiwan ko. Hindi pa ba sapat sa iyo ang pangako kong ipaglaban ka? Bakit kailangan mo pang umalis? Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Halos pasigaw na bigkas ni Lucio. Ramdam ko ang galit sa boses niya. Kaya naman napagulhol na ako ng iyak. Kayanin mo. Magkakaanak ka na sa kanya. At hindi na magbabago ang desisyon ko. Gustuhin ko man na magstay, pero hindi kaya ng konsensya ko. At hindi din siguro ko magiging masaya. Lalo na sa tuwing naiisip ko na may isisilang na bata dito sa mundo na walang makakasamang ama na dahil sa akin. Lumuluha kong sagot kasabay ng pagpindot ng end button. Hindi ko na kaya pang makipag-usap ng matagal sa kanya. Mas lalo lang kasi talaga akong nasasaktan eh. So, girlfriend ka ng kapatid ko kaya lang kailangan mong umalis dahil nakabuntis siya? Tanong sa akin ni Talia habang ini-off ko ang aking cellphone para hindi na ako matawagan pa ni Lucio ulit. Patuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Wala na siguro akong dapat pa itago sa kaharap ko dahil narinig niya na kung anuman ang katagang binitiwan ko kay Lucio. Alam mo mukhang magkaiba tayo. Ako pilit kong hinahabol ang lalaking gusto ko, tapos ikaw basta ka nilang lumayo kahit na alam mong mahal ka ng tao. Seryosong bigkas ni Talia. Lucio's POV. Shit! Paulit-ulit kong sigaw, kasabay ng paghagis ko sa aking hawak na cellphone. Nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Hindi ko man lang namalayan ang pag-alis niya, na labis kong ikinagagalit ngayon. Ilang beses ko nang tinawagan si Macy, pero ilang saglit lang na pag-uusap namin, pinatay niya ng tawag. Halatang ayaw kong makausap dahil in-off niya na ngayon ang kanyang phone. Mukhang pinaninindigan yata ang kanyang paglalayas. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang umalis. Gayong malinaw naman na ang paulit-ulit kong sinasabi na siya lang ang babaeng ihaharap ko sa dambana. Hindi ako magpapakasal kay Melissa kahit na anong mangyari. Bakit hindi siya nagtiwala sa akin? Bakit bigla na lang siyang umalis? Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ngayong wala siya. Akala ko ayos na kami kagabi. Yun pala, hinintay niya lang akong makatulog. Tapos may balak naman pala talaga siyang iwan ako. Macy! Macy! Galit kong sigaw. Hindi ko mapigilan ang mapasabunot ng sarili kong buhok at muling dinampot ang maiksing liham. Liham na nagsasaad ng pamamaalam. Alam kong kasalanan ko kung bakit nangyari to. Pero kahit ako, hindi ko din alam kung paanong nabuntis ko si Melissa. Oo, sa isang business store nagkainuman kami at nagising ako na pareho kaming nasa hotel pero hindi ko talaga maalala kung may nangyari ba sa amin or wala. Lasing ako noon at ang alam ko natulog lang ako. Sa isiping iyon, matalim ang mga matang napatitig ako sa kawalan. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Hindi ako papayag na basta na lang akong layasan ni Macy. Hahanapin ko siya kahit nasaan man siya magtago. Akin lang siya. Akin lang ang babaeng pinakamamahal ko at wala akong ibang balak na magpakasal at magpatali sa kahit na kaninong babae, kundi kay Macy lang. Lucio, mabuti naman at gising ka na. Maghanda ka. Mamamanhikan tayo mamayang gabi sa pamilya Crisostomo. Seryosong bigkas ni Mami. Natigil ako sa paghakbang at seryoso siyang tinitigan. Paano kung ayaw ko po? May magagawa po ba kayo? Seryosong bigkas ko. Lucio, ano ba yung sinasabi mo? Anong ayaw mo? Pagkatapos mong buntisin si Melissa, ganun lang ba kadali sa'yo na i-dispatch siya? Nakalimutan mo na bang may mga kapatid kang babae? Paano kung sa kanila gawin ng ibang lalaking ginawa mo kay Melissa? Anong mararamdaman mo? Galit na sagot naman ni Daddy. Dad, wala akong ginawang masama at sigurado ako na hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Melissa. Walang nangyari sa amin at hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya i-insist na sa akin na dinadala niya. Gayong matagal na kaming hiwalay. Seryosong sagot ko. Nagkatinginan naman ang dalawa kaya muli ako nagsalita. Payag ba kayong may mapasama sa pamilya natin na hindi natin kadugo? Payag ba kayong mag-alaga ako ng batang hindi natin kaano-ano? Si Macy ang mahal ko at si Macy lang ang pwedeng maging nanay ng mga anak ko. Seryoso kong sagot bago ako naglakad paalis.
Diretso ako sa aking sasakyan at mabilis na sumakay. Wala na akong pakialam pa kung magalit man sila sa akin or hindi. Ang bilis nilang magpapaniwala sa chismis mula sa isang walang kwentang babae. Wag na wag din akong pilitin ng mga Krisostomo na pakasalan ng anak nila. Kung hindi baka magawa ko ng mga bagay na baka pagsisihan nila habang buhay. Si Macy lang ang babaeng para sa akin at wala nang iba. Kung kinakailangan halugugin ko ang lahat ng sulok ng mundo, gagawin ko. Hahanapin ko si Macy sa kahit na anong paraan. Hindi siya makakatakas sa akin. Nagpa siya akong dumaan sa eskwelahan kung saan pumapasok si Macy. Sa eskwelahan na pag-aari din ng pamilya namin, kaya malaya akong nakakalabas-pasok. Kaya lang, ganun na lang ang pagkadismaya na nararamdaman ko nang walang Macy ang dumating. Wala na yatang balak na pumasok ng eskwelahan ngayong araw, kaya naman masama ang loob na nagpa siya akong umalis. Mukhang pinanindigan nga ang paglalayas. Pasaway talaga. Diretso ako sa bahay ng kaibigan kong si Philip. Marami siyang mga kakilalang mga taong pwedeng utusan para hanapin ang taong ayong magpakita. Kaya naman sa kanya ko hihingi ng tulong. Kung nandito lang sa Metro Manila si Macy, tiyak na mahahanap ka agad siya.